zone. You are requested to provide the following. Vietnamese fishing vessel itinaboy ng Philippine Coast Guard matapos pumasok sa West Philippine Sea. We want to engage with China as friends, but as friends, we have to engage based on truth and goodwill. China, pinayuhan ng Department of Foreign Affairs na huwag lumabag sa mga kasunduan para manatili ang magandang relasyon sa Pilipinas. So, pinag-usapan namin ang tatlong options na inilatag ng technical experts at ng PNR at makailang ulit na diniscuss sa LTFRB. DOTR nakikipag-ugnayan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa alternatibong transportasyon ng mga pasaherong maaapektuhan ng tigil operasyon ng PNR. So we're starting to go into the details of all of those MOUs and LOIs that people have seen us witnessing, mga pirma-pirma and exchanges of different countries. Investment pledges na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 7 foreign trips umabot na sa 3.48 trillion pesos. 239 billion pesos dito nagmaterialize na ayon sa Malacanang. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 sugatang sakay ng isang motorsiklo matapos sumemplang sa madulas na kalsada sa Butuan City. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Aquino Wandawi po na self-accident involving single motor sir. Tuloy kumulok ang biktima ni ang bata may nagrabihan na di kinabunal rawang ulo. Paliyok ko. Noted sir, proceeding me sa area sir, over. Sige sir, salamat. Pinpakilang din sir. Isang tawag mula sa Butuan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team kaugnay sa motorcycle accident sa JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, Agusan del Norte, alas 10:20 kagabi. 3 ang sugatan na nakilalang sina Carlito Moral, Princess Casanya at ang anak nila na si Jennifer Nazarino na 7 years old. Nagtamo ang mag-asawa ng mga gasgas sa magkabilang tuhod habang ang kanilang anak naman ay iniinda ang kanang bahagi ng kanyang mukha na kaagad namang binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Pagpunta namin doon, nakita namin yung biktima, 3 po sila. Tapos yung bata, ang inuna namin, buti na lang, naging pasyente namin bata, ay very cooperative. Ayon kay Princess, pauwi na sana sila at habang binabaybay ang JC Aquino Avenue, bigla na lamang silang sumemplang dahil sa madulas na kalsada. Bertad kay dilapit kami diri ang bakalikor kung pinagpalit gata sa anak niya. Mangyangin sa siya mukha ko palusudit sa bisay sa akong ate. Kanya ra gid ang dagan sir kay niya nagtrabaho. Una may kibinormi niya. Dili ginaingon na nagay na sir pagwa na mo lapot kita siya da karon na nila gilimpyuhan. Matapos malapatan ng first aid ang 3, tumanggi na silang magpadala pa sa hospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 3.48 trillion pesos na halaga ng pamumuhunan mula sa mga dayuhan ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang mga foreign trip. Ayon sa Malacanang, ilan sa mga pangakong pamumuhunan na ito ay nagmaterialize na o nagbunga na ng aktwal na mga proyekto. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I can already report that some of the MOUs that we signed in Indonesia and in Singapore, meron ng resulta. And in fact, I think in the next couple of weeks, we will be starting to inaugurate some of these projects already. Mayroon ng resulta ang mga pangakong pamumuhunan na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang mga foreign trip.
Mula sa nakuwang commitment ng Pangulo sa mga foreign investor, 239 billion pesos ang nagmaterialize na o may aktwal ng resulta o proyekto. Sa ulat ng Department of Trade and Industry o DTI, aabot sa 116 projects o katumbas ng 3.48 trillion pesos ang kabuuang halaga ng investment na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang mga nakalipas na foreign trips. Mula ito sa bansang Indonesia, Singapore, Estados Unidos, Thailand, Belgium, China at Japan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sinimulan na nilang isa-isahin ang mga detalye ng Pledge of Investments, Letter of Intent at Memorandum of Understanding ng mga malalaking kumpanya mula sa iba't ibang mga bansa na kanilang binisita. So we're starting to go into the details of all of those MOUs and LOIs that people have seen us witnessing, mga pirma-pirma and exchanges sa different countries. Dito, madedetermina ng pamahalaan ang mga nararapat gawin upang magtuloy-tuloy ang mga proyektong ito. Marami kaming nakita na kailangan baguhin yung ating mga rules and regulation kung minsan ay hindi masyadong sympathetic sa mga investor. Tapos yung mga bagay-bagay na nakikita naming problema at sinasabi ng mga investor isagabal dun sa kanilang pag-invest is also something that we listed down. Inaasahan ng Administrasyong Marcos na dahil sa mga nasabing pamumuhunan, lilikha naman ito ng oportunidad o trabaho para sa mga Pilipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi kumbinsido ang Department of Foreign Affairs sa mga naging pahayag ng China sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal kung saan tinutukan ng military-grade laser light ng Chinese Coast Guard ang mga kawani ng Philippine Coast Guard na magdadala lamang sana ng supply sa BRP Malapascua. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi makatutulong sa pagpapatatag ng relasyon ng China at Pilipinas at sa isinusulong na kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea ang mga ganitong pangyayari. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We want to engage with China as friends, but as friends, we have to engage based on truth and goodwill. Hindi makatutulong sa magandang relasyon ng Pilipinas at China ang mga insidente na kinasasangkutan ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Kabilang na dito ang laser pointing incident sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, agresibo, mapanganib at iligal ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Kaya naman, hindi dapat aniya palagpasin ang mga ganitong insidente. So importante kung malaman, hindi ito legal, hindi ito restrained, hindi ito professional. It is violative of existing laws. Both in UNCLOS as well as in terms of navigation. And we hope that this does not continue or is not repeated. Sinabi pa ni DFA spokesperson Teresita Daza na dapat na itigil ng China ang harassment sa mga barko ng Pilipinas at maging sa mga mangingisdang Pilipino kung nais pa nilang magkaroon ng maayos na ugnayan sa Pilipinas. We've been always open to engagement. In fact po, yung foreign policy thrust ng administrasyon ng Presidente po ay to be friends to all and enemies to none. Pero pag ang teritoryo nyo at yung vessels nyo at saka yung crew na are placed in danger, when for example our fisher folks cannot actually fish in the waters, iba naman hong usapan yan. Dagdag pa ni Ambassador Daza, nilalabag ng China ang kasunduan sa Pilipinas para sa pagkakaroon ng kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya nga po, we're calling on China to cease and restrain from this action kasi hindi lang ho ito damaging, this dangerous, it is also destabilizing in terms of the peace and stability in the region. Muli, iginiit ng opisyal na nasa Pilipinas ang lahat ng karapatan sa Ayungin Shoal dahil nasa 105 nautical miles lamang ito ng kanluran ng Palawan kumpara sa 694 nautical miles na layo sa China. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isang fishing vessel na may watawat ng Vietnam ang naitaboy ng Philippine Coast Guard matapos pumasok sa West Philippine Sea. Kasabay ito ng pagpapaigting ng presensya ng PCG, partikular na sa naturang karagatan. Bahagi na rin ito sa paghahanda ng PCG sa inaasahang pagdami ng Filipino fishing vessels. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Unidentified foreign vessel at recto bank. This is Philippine Coast Guard, BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang insidente ng pagpasok sa West Philippine Sea ng isang fishing vessel na may watawat ng Vietnam noong ika-9 ng Pebrero. Matapos mamataan ng mga dayuhang mangingisda, nilapitan ito ng mga kawani ng PCG na sakay ng BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 na ilang araw nang nagpapatrolya sa lugar. Ayon kay PCG Commander Erwin Tolentino, ang commanding officer ng barko, agad nilang nilapitan ang fishing vessel at isinagawa ang radio challenge para hingan ito ng mga impormasyon. Unsignal lang kasi sir naging din namin eventually kasi hindi rin kami maintindihan ng huli. Pero yun nga sir, they started to hold their nets, sinakay din, umalis na sila sir, ineskorta namin palabas. So hindi naman na sila bumalik. Tiniyak naman ng PCG na mas pinaigting nila ang kanilang presensya at operasyon sa West Philippine Sea. Ito ay upang maprotektahan ang mga karagatang sakop ng Pilipinas at matiyak ang seguridad ng mga mangingisda na inaasahang dadagsa ngayong tag-init. Ito sir, March paakyat po to August na yan, dadami na po yan sila. As per experience ko rin po yung last deployment ko dito on a smaller vessel, by March to April, ayan na sila, dadagsa na po yan sila dito sa area. Pinapayuhan ng mga PCG personnel ang Filipino fishermen sa West Philippine Sea na makipagtulungan sa kanilang mga tauhan at sa shore units ng Armed Forces of the Philippines kung kakailanganin nila ng tulong. Nangako naman ng PCG na patuloy nilang poprotektahan ang interes at karapatan ng Pilipinas sa mga karagatan batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Paiigtingin din nila ang maritime patrol, search and rescue at law enforcement operation sa West Philippine Sea. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. Inihayag ni US President Joe Biden na plano niyang kausapin si Chinese President Xi Jinping kaugnay ng pinabagsak ng US military na suspected Chinese surveillance balloon. Ayon naman sa American President, hindi siya hihingi ng paumanhin kaugnay ng insidente. Ito ang balita ni Oralyn Quijano. I expect to be speaking with President Xi, and I hope we're going to get to the bottom of this. But I make no apologies for taking down that balloon. Inanunsyo ni US President Joe Biden na kakausapin niya si Chinese President Xi Jinping matapos ang pagpapabagsak sa pinaghihinalaang high-tech Chinese spy balloon noong February 4. Gayunman, hindi ito hihingi ng paumanhin kaugnay ng insidente. Nasa state of alarm ang US mula nang makitang sumusubaybay ang isang malaking white balloon ng China sa top-secret nuclear weapon sites ng bansa bago ito pinabagsak. Kaugnay ng insidenteng ito, nag-adjust ng radar settings ang US military upang madetect ang mas maliliit na bagay. Kaagad natuklasan ng 3 unidentified objects sa Alaska, Canada at Lake Huron sa labas ng Michigan, kung saan iniutos ng American President na pabagsakin ang mga ito. Subalit ayon kay Pangulong Biden, tila operated ng mga pribadong kumpanya ang mga ito o research institution at hindi ng China. We don't yet know exactly what these 3 objects were. But nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country. Giit ni Biden, handa nitong alisin ang anumang bagay na posibleng maging banta sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan. Ayon sa Beijing, overreacting ang Washington.
Inakusahan din ng China ang Amerika na nag-ooperate umano ng US balloon sa Chinese territory na mariin namang itinanggi ng Washington. Oralyn Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kahit 2 beses na tested positive sa coronavirus noong 2022, walang long-term symptoms si US President Joe Biden. Iniklara ang 80 taong gulang na Pangulo na healthy o malusog, vigorous o malakas at fit na gampanan ang responsibilidad nito sa White House batay sa isang routine medical check-up na sinagawa araw ng Huwebes, February 16, 2023. Nakasaad ang findings sa isang memo pagkatapos itong sumailalim sa physical examination sa Walter Reed National Military Medical Center sa Bethesda, Maryland, USA. Inaasahan namang bubusisiin ang conclusions ni Dr. Kevin O'Connor, ang personal physician ng presidente simula taong 2009. Si Mr. Biden, ang pinakapatandang presidente sa kasaysayan ng Amerika, na nagpaplanong maglunsad ng kanyang re-election campaign. Inilunsad ng United Nations ang $1 billion appeal para sa earthquake aid operations sa Turkey. Kasunod ito ng $400 million appeal ng UN para sa Syrians. Ito ang balita ni Aisel Kaisi. Today, the Secretary General announced the launching of a $1 billion humanitarian appeal for the people of Turkey suffering from the most devastating earthquake to hit the country in a century. The funding, which covers a 3-month period, will assist 5.2 million people and allow aid organizations to rapidly scale up vital support for government-led relief efforts in a number of areas, including food security, protection, education, water, and shelter. 2 araw lamang pagkatapos umapila ng United Nations para sa $400 million na tulong sa Syria, inilunsad naman ng ahensya ang isang 3-month flash appeal para sa $1 bilyong na aid operation fund para sa Turkey. Ang pondong ipinanawagan ay magbibigay daan upang mapabilis at mapalakas ng humanitarian organizations ang kanilang relief operations sa Turkey. Target ng UN na matulungan ang nasa 5.2 million na mga taong apektado ng lindol sa bansa. Mahigit 9 milyong tao sa Turkey ang direktang naapektuhan ng lindol na isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa rehiyon sa loob ng 1 siglo. Bukod pa rito, ang Turkey ang nag-host ng pinakamalaking bilang ng mga refugee sa buong mundo. Ayon sa United Nations Refugee Agency, mahigit 1.74 million refugee ang nakatira sa 11 probinsya sa bansa na apektado ng lindol. Umabot na sa mahigit 36,000 ang death toll sa Turkey ayon sa pamahalaan. Bilang suporta sa government-led response kaugnay ng lindol, sinimulan na ng UN at partners nito ang relief operations kabilang na ang pamimigay ng hot meals, pagkain, tents, blankets, maging ang pagpapadala ng medical supplies at personnel sa mga apektadong lugar. Available din ang psychosocial support at mayroong mga lugar na inilaan para naman sa child-friendly space, maging safe spaces para sa kababaihan. Aisel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nasa maayos na kalagayan ang lahat ng mga Pilipino sa mga apektadong lugar ng lindol sa Syria. Patuloy din anila ang pagpapaabot ng tulong ng embahada sa mga ito habang pinag-uusapan pa kung ano pa ang maibibigay ng gobyerno ng Pilipinas sa mismong bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. There is no casualty. So they're being addressed, some financial assistance is being given or relief is being given them. Nagpaabot na ng tulong ang Embahada ng Pilipinas sa Syria sa mga Pilipinong nananatili sa mga lugar na napinsala ng magnitude 7.8 earthquake. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nasa mabuting kalagayan ang nasa 60 Pilipino sa mga apektadong lugar ng lindol sa northern Syria.
Patuloy din anya ang pag-iikot ng pinadalang 6-man team sa mga Filipino community gaya sa mga syudad ng Aleppo, Hama, Tartuos at Latakia. Kasama sa mga binisita ng grupo ang dating gusali ng Philippine Consulate General sa Aleppo City na nasira noong gyera. Sa mga larawan na ibinahagi ng embahada, makikita ang pinsalang iniwan ng lindol sa ilang bahagi ng Northern Syria. Sa ngayon, ayon sa GFA, pinag-uusapan pa kung anong klase ng tulong ang ipapaabot ng Pilipinas sa Syria. Kasi each country has unique circumstance and unique needs. So there's a need for matching po. Pero ayon sa Office of the Civil Defense, posibleng cash assistance ang ipadala ng Pilipinas bilang tulong sa war-torn country. Actually, yung DFA is already waiting for the approval kasi ang intent is to send cash donation. So inaantay lang natin yun. Samantala, magpapadala umano ng tulong pinansyal ng Philippine Red Cross sa mga apektado ng lindol sa Turkey. Ayon kay PRC Chairman at dating Senador Richard Gordon, mahigit 200 winter tents ang ipapadala sa naturang bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marahil isa ka sa mga nangangamba sa pagtama ng The Big One sa Metro Manila at nagbabalak ng lumipat ng ibang lugar na matitirhan. Alam niyo ba na may lugar sa Pilipinas na itinuturing na pinakaligtas sa panganib ng lindol? Ito ang balita ni Benedict Galazan. February 6, 2023 nang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang bansang Turkey at Syria, kung saan maraming gusali ang bumagsak at maraming tao ang namatay. Nakaranas din ng paglindol ngayong buwan ng Pebrero ang ilang lugar sa Pilipinas, gaya ng Bicol Region at Davao Occidental. At kahapon, niyanig naman ng magnitude 6 na lindol ang probinsya ng Masbate. Pero mayroon pa nga bang lugar dito sa Pilipinas na ligtas sa lindol? Sa Pilipinas, ang pinaka-kaunti or masasabi nating halos walang lindol ay yung probinsya ng Palawan. Paliwanag ni Jeffrey Perez, ang Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Iba kasi ang tectonic setting ng Palawan. Ibig sabihin, iba ang bloke ng bato na kinalalagyan nito kumpara sa Pilipinas. Yung Palawan belongs to the Eurasian plate. It is considered as a stable plate. Nagmo-move lang siya. Walang masyadong mga lindol dito sa lugar na to. Wala ring aktibong fault line sa Palawan, di gaya ng maraming lugar sa Pilipinas na dinadaanan ng Philippine Fault, gaya ng Masbate. Pagdating sa mapa ng PHIVOLCS, so far, wala kaming na-identify na active faults sa Palawan. Yung active faults kasi, nakikita namin siya based sa meron siyang surface manifestation. Ibig sabihin, nagkaroon na ng malalakas na lindol in the past, kaya nagkakaroon siya ng surface manifestation. Paliwanag naman ng ahensya, ang source ng earthquake na nararamdaman sa Palawan ay mula sa dagat dahil andito ang tinatawag na Manila Trench. Wala ring aktibong bulkan sa Palawan dahil nasa stable block ito. Ang dahilan kung bakit may mga hot spring sa lugar dahil sa mga bato na nasa Palawan na nagpapainit o nagpapakulo sa groundwater dito. Paalala naman ng ahensya, bagamat walang mga nararamdamang malalakas na lindol, huwag tanggalin ang posibilidad na magkaroon pa rin ng lindol at patuloy na maging handa. At ang isa pang pinaghahandaan ay ang pagkakaroon ng tsunami sa lugar, lalo na't napapalibutan ang Palawan ng dagat. September 21, 1897, naitala ang magnitude 7.5 na lindol mula sa Zulu Trench, kaya nagkaroon ng tsunami sa Palawan. Kasi yung tsunami, ang source ng tsunami ay maaaring sa may Manila Trench, sa Negros Zulu Trench, at historically, nangyari na yung tsunami dyan sa Palawan. Marami sa mga residente sa Puerto Princesa City ay kampanteng manirahan doon. Napakaswerte namin dito sa Palawan dahil mula nang tumira kami dito 1991, kami dumating dito ay hindi pa rin kami nakakaranas ng lindol. Hindi kagaya sa ibang probinsya, sa ibang lugar na halos maya-maya nililindol. Palawan is no active fault. Kaya nga rin ito tinawag na last frontier dahil sa safetyness nito sa mga residente and tourist. While we enjoy the safety, still,
we should prepare for the possibility na madamay sa tsunami nearby country and provinces. Mapalad ang Palawan dahil hindi tayo nakakaranas ng matinding sakuna kagaya ng lindol. Benedict Galasan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, sinampahan ng kasong agricultural smuggling ang kapitan at crew ng MV Sunward dito lamang February 9. Noong January 13 ay inspeksyon ng mga otoridad ang naturang barko na nasa bahagi ng Bawan at Mabini Bay sa Batangas. Natuklasang naglalaman ito ng 4,000 metric tons ng asukal na mula sa Thailand na nagkakahalaga ng 400 million pesos. Ayon sa Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Inspectorate and Enforcement, walang import permit ang kargamento na mula sa Sugar Regulatory Administration at maging ng Notice of Arrival na mula naman sa Bureau of Customs. Ang mga crew ng barko ay isang Pilipino, 6 na Indonesian at 7 Chinese nationals. Naglabas na ng titulo ang Bureau of Corrections bilang patunay na pagmamay-ari nila ang nasa 270 hectares ng lupa sa Masungi. Kasunod ito ng ginawang pagbatikos ng Masungi Geo-Reserve Foundation sa ginawang ocular inspection ng mga tauhan ng Bucor kahapon. Ikinagulat kasi ng mga taga-Masungi ang pagdating doon ng 5 sasakyan at nasa 20 tauhan ng Bucor upang mag-ocular inspection. Ito ang balita ni Dante Amento. Merong in-issue na sa amin ng transfer certificate, title. So, may tax declaration na rin. So, hindi namin pwedeng hindi asikasuhin. Baka makasuhan kami. Hindi pwedeng pabayaan o hindi asikasuhin ng Bureau of Corrections ang mga property ng kawanihan. Paliwanag ni Bureau of Corrections Acting Director General Gregorio Katapang Jr., maaari kasi silang makasuhan ng dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin. Kasama sa mga property na ito ang 270 hectares na lupa sa Barangay Cuyambay, Layban, San Andres at Tinucan sa Tanay Rizal. Sa ibinigay ni Katapang sa UNTV News na transfer certificate ng titulo ng lupa mula sa Land Registration Authority o LRA, makikitang nakapangalan na sa Bucor ang lupang ito at ito ay inisyo anya sa kanila noong September 28, 2022. Mayroon na ring inisyo na tax declaration para sa naturang property. Kaya naman bilang rehistradong may-ari nito, nasa kanila ang karapatan para gumawa ng aktibidad sa lugar kasama na ang pag-inspeksyon. That's 270 hectares. Maraming magagawa dyan na makakatulong sa food security at pagkain ng mga PDL. Baka pwede rin kaming gumawang processing food dyan. Magtanim kami, then i-process namin yung mga produce namin. So we will help in the environment, the preservation of the environment of Tanay. Ayon naman sa Masungi Geo Reserve, titingnan pa nila ang titulo na hawak ng Bucor. May nauna na umano kasing titulo noon pang 1950 na nasa ilalim ng joint venture upang i-preserve ang lugar. Pinawi din ni Katapang ang agam-agam ng Masungi Geo Reserve at Blue Star Construction and Development Corporation na posibleng ilipat sa Masungi ang New Bilibid Prison o NBP. Sa halip ang headquarters anya ng Bucor ang itatayo sa lugar, kasama na rito ang matitirhan ng kanilang mga tauhan at empleyado. Maaari din anyang makapagtanim sa lugar para sa mga bilanggo, may food processing na hindi naman nakakasira sa kalikasan. Baka na-misinterpret ng mga tao na sabi doon daw ililipat yung mga nakakulong na PDL. Hindi namin ililipat doon. We will just put up the office. Samantala, nanawagan naman ang Masungi Geo Reserve sa Department of Environment and Natural Resources na makialam at maging ang Department of Justice para mabigyan ng linaw ang issue. The title surfaced in September 2022. This was just a few months ago. No? I can understand where their confusion is coming from, but I think we need to look at the process, how this began to surface, and be able to respect also. Ang DENR anya ang nakakaalam pagdating sa mga kasunduan at kung sino ang dapat mangangalaga sa nasabing lugar. Ang DOJ naman at Bucor ay gusto nilang makausap hinggil sa issue. We'd like to call on Secretary Boying, the leadership of Bucor, Secretary Loizaga, even
President Marcos, to be honest, kasi this is already ridiculous. We're coming from the cancellation of Aquaria and then all of a sudden biglang merong ganitong nangyayari sa lugar. Ayon naman kay Katapang, handa siyang umupo kasama ng Masungi Geo Reserve upang talakayin at bigyang linaw ang ilang isyu hinggil sa kanilang property. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa final stage na sa pagbuo ng guidelines ang 5-man advisory group na gagamitin sa evaluation at assessment sa mga opisyal ng PNP na nagsumiti ng courtesy resignation. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr., isa sa tinitingnan nila ay ang pananagutan ng opisyal sa pagkakasangkot ng kanilang mga tauhan sa iligal na droga. Titignan din nila ang status ng mga kaso na na-file ng mga ito. Part ng substantial evidence is yung command responsibility and accountability, being a commander, being an immediate supervisor. Inilabas na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga larawan ng 6 na suspect sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang 6 na suspect ay wanted sa kasong kidnapping and serious illegal detention. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, may patong sa ulo ang mga ito na tig-1 milyong piso. Panawagan ng PNP sa mga mayroong impormasyon sa kinaroroonan ng mga suspect, ipagbigay alam agad ito sa pinakamalapit na police station upang mahuli ng mga otoridad. Isang pastor sa Mozambique ang binawian ng buhay pagkatapos tangkaing mag-ayuno sa loob ng 40 araw. Kinilala itong si Francisco Baraja, 39 na taong gulang, na founder ng Santa Trinidade Evangelical Church. Nasa kritikal itong kondisyon nang dalhin sa isang ospital sa Beira City. Pagkatapos ng 25 araw na walang pagkain at tubig, lubha itong nabawasan ng timbang at hindi na makatayo. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay sa planong pagsasara ng Philippine National Railways o PNR. Ito'y para pag-usapan ang gagawing pagbubukas ng ruta sa ilang mga pampublikong transportasyon upang magkaroon ng alternatibong masasakyan ang mga pasaherong maapektuhan ng halos 5 taong tigil operasyon ng PNR. Ito ang balita ni Janice Inhente. Pinag-usapan namin ang 3 options na inilatag ng technical experts at ng PNR at makailang ulit na diniscuss sa LTFRB. Pinaghahandaan na ng Department of Transportation ang pansamantalang tigil operasyon sa ilang mga ruta ng Philippine National Railways o PNR. Ayon sa DOTR, ito'y upang bigyan daan ng gagawing konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR. Paliwanag ni DOTR Undersecretary Cesar Chavez, maaari tumagal ng 5 taon ang gagawing tigil operasyon ng PNR. Batay sa plano, maaapektuhan ng konstruksyon ng mga riles at poste ng NSCR ang ilang ruta ng mga tren, kaya't kinakailangang suspindihin ang mga biyahe ng mga ito. Kabilang sa mga pwedeng matamaan ang ruta ng Governor Pascual sa Malabon patungo ng Calamba, Laguna. Pinag-aralan ng mga consultant, delikado sa tao. Yung habang may construction, may dumadaan. Second, mas mahal, mas magastos. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay sa gagawing pagbubukas ng ruta sa iba pang pampublikong transportasyon. Ito'y upang magkaroon ng alternatibong masasakyan ang mga pasaherong apektado ng tigil operasyon ng PNR. Sensitive kami doon sa kung saan nasanay yung mga workers, kung saan nasanay yung mga estudyante, kung saan nasanay yung mga professionals na sumakay, Magallanes, Buendia, Paco, Santa Mesa, sa ating mga estudyante sa PUP. Doon dapat may pick up na mga bus sa kanila.
Ayon kay Yusek Chavez, isa sa tinitignan nilang opsyon ang pagbubukas ng ruta ng mga bus. Gayunman, ipinaliwanag nito na dapat maunawaan ng mga commuter na bahagyang mas mataas ang pamasahe sa bus kumpara sa PNR. Sa inilabas na pahayag ng PNR, sisimula ng tigil operasyon sa ruta ng Alabang-Muntinlupa hanggang Calamba sa darating na Mayo ngayong taon, habang kasunod naman itong ihihinto ang biyahe ng Tutuban to Alabang sa darating na Oktubre. Isa itong Tutuban Station sa maapektuhan ng planong tigil operasyon ng PNR upang bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. At kapag nangyari ito, aabot sa nasa 30,000 mga pasahero ang maaaring maapektuhan ito ayon sa DOTR. Si Johnny Del Gonzales na isang regular na pasahero ng PNR, ngayon pa lamang pinag-iisipan na kung saang ruta na dadaan kapag wala ng biyahe ang PNR. Hindi mo siya masasabing alternative kasi mas mataas yung magiging pamasahe mo eh. Although mas yung time consuming din pag sa jeep ka nag-ano eh. So yun nga, tapos hindi mo pa predict kung talaga bang gaano katagal yung traffic. Nag-aalala rin ang ilang commuters kapag itinigil na ang operasyon ng PNR, lalo't malaki ang kanilang natitipid sa oras at pamasahe kapag sa PNR sila sumasakay. Napakalaking namin sa oras eh. Kahit nasabi mong siksikan, regardless na yun eh. Ang importante kasi sa'yo, makauwi ka ng maaga, diba? At saka makapasok ka ng mas maaga. Kasi pag yung sa commute ka ng biyahe ng regular na mga masasakyan, buting ka ng siyam-siyam, diba? Hindi lang po 20 ang magagastos namin pag sa jeep kami sumasakay. Pero dito, tipid. Kung yun naman yung makakabuti, okay lang din para maayos yung daan. Sa kabila nito, naniniwala naman ang DOTR na mas malaki ang magiging benepisyo ng mga commuters kapag natapos na at nagsimula na ang operasyon ng NSCR. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ngayong araw ng transportation officials at iba pang stakeholders ang public hearing kaugnay sa petisyon ng mga railway operator na humihiling ng dagdag pasahe sa MRT3, LRT1 at LRT2. Ayon sa Department of Transportation, posibleng sa Marso o Abril ngayong taon madidesisyonan ang petisyon kung magkakaroon nga ba ng fare increase sa mga linya ng tren. Ito ang balita ni JP Nunez. Within 10 days, dapat may maliwanag na kung posisyon, kung dapat magkaroon pa ng panibagong hearing o kung sa aking pagtatransya ay may dokumento pa akong dapat hanapin. Sa loob ng 10 hanggang 15 araw, maglalabas ng rekomendasyon si Department of Transportation under Secretary Cesar Chavez kaugnay sa petisyon na humihiling na itaas ang pamasahe sa LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3. Alinsunod dito sa findings ng Rail Regulation Unit ng DOTR na siyang nanguna sa isinagawang public hearing kanina. Dito magbabatay si Transportation Secretary Jaime Bautista kung dapat nga bang aprobahan o ipagpaliban muna ang hirit na dagdag pasahe sa 3 linya ng tren. Ayon pa kay Yusek Chavez, ang magiging findings ng Rail Regulatory Unit ay kinakailangan pang dumaan sa 3 linggong publication. Kaya naman posibleng sa katapusan pa ng Marso o sa unang linggo ng Abril magkakaroon ng desisyon ang DOTR hinggil sa dagdag pasahe sa MRT at LRT. Ang tingin ko, end of March o April, may desisyon na yan. Mahaba na ang April siguro dyan. Kanina nagpresenta ng kanilang petisyon ang mga operator ng LRT1, LRT2 at MRT3 kung saan inilahad ng mga ito ang halaga ng hinihingi nilang taas pasahe at dinepensahan kung bakit ito dapat aprobahan ng DOTR. Ang Light Rail Manila Corporation o LRMC na siyang nagpapatakbo ng LRT Line 1 may hirit na 6 na pisong dagdag sa minimum fare ng mga pasahero. Mula sa 11 pesos na minimum fare, nais nilang itaas ito sa 17 pesos. Ang Light Rail Transit Authority naman na nangangasiwa ng LRT Line 2 may hirit na dagdag singil sa stored value card at single journey ticket.
Mula sa 12 pesos na minimum fare, madadagdagan ito ng 2 pisong pamasahe sa mga may stored value card. Habang sa single journey ticket naman, ang dating 30 pesos na maximum fare ay nais itaas sa 35 pesos. Ang MRT3 management nasa 4 na piso ang hirit na dagdag pasahe. Kaya naman ang dating 13 pesos lamang na minimum fare, planong gawing 17 pesos. We're operating at a loss dahil nag-pandemic, 2020-2021 bagsak yung ridership natin. It's been 8 years na tumaas lahat. Yung presyo ng kuryente, which is our third largest input, nagdoble na halos from 3 pesos, nasa 6 pesos na yata siya. So yun yung justification. Kailan kami last na nag-increase? 2015 pa. Kasama sa pagpupulong kanina ang ilang mga grupo na tumututol naman sa hirit na dagdag pasahe sa tren. Katwiran ng ilan, hindi pa napapanahon ang dagdag pasahe dahil masyadong mabibigatan ang mga pasahero at makakadagdag pa ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Na hindi acceptable na magtaas ng pasahe ngayon. Dapat nga tinutulungan yung pasahero na i-subsidize yung pasahe nila, hindi yung pahihirapan yung pasahero sa pagtataas ng singil sa pasahe. Sa tingin po namin ay hindi po napapanahon yung pagtataas ng fare dito sa MRT at LRT. Dahil sa kasalukuyan po talagang napakababa ng sahod ng mga manggagawa sa kasalukuyan. Ayon sa pamunuan ng LRT at MRT, ipauubaya na nila ang desisyon sa Department of Transportation at umaasang maaprubahan ang hiling na dagdag pasahe. Sakaling paboran sila ng Rail Regulatory Unit, agad na magiging epektibo ang dagdag pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Epektibo ngayong araw ang pagtaas ng policy rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ilang mga guro naman ang nangangamba na tataas na ang ipapataw na interes ng mga bangko at lending institution sa susunod na mangungutang sila. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Baka may isa doon na hihinto or what. Ang hirap pag hindi na magkasya. Opo. 3 dekada nang nagtuturo si Bebelita Aurelio sa isang public school sa Quezon City. Anya, isa siya sa maraming guro na nakapag-loan sa mga pribado at pampublikong institusyon. Ilan dito ang GSIS Multipurpose Loan, City Savings Bank at Educational Loan para sa kanyang 3 anak na nag-aaral sa kolehiyo at high school. Ngayong epektibo na sa bansa ang ipinataw na policy rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, may pangamba si Aling Bebelita na tataas ang tubo sa susunod na mangungutang sila sa bangko o sa mga lending institution. Wala ka rin mahiraman dahil puro halos mga kaibigan mo may mga loan din. Karamihan sa mga bangko sa bansa ay bumabatay sa benchmark rate na pinapataw ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya ngayong mataas ang key rates ng ahensya, apektado dito ang mga maglo-loan sa mga bangko. Ayon kay BSP Governor na si Felipe Medalla, itinaas ng Monetary Board ang interest rate ng BSP sa 50 basis points to 6% at ito ay epektibo ngayong araw. Ibig sabihin, ang isang individual na nag-loan sa isang publiko o pribadong institusyon, posibleng tumaas ang interest rate nila simula ngayong araw. Dagdag pa ni Medalla, ang pagtaas ng key rates ay dahil sa pagtaas ng inflation sa bansa nitong Enero na pumalo sa 8.7%. The forecasts were adjusted upwards following the higher than reported inflation outturn in January, as well as the continued stronger rebound in domestic demand and gross domestic product GDP growth in the fourth quarter of 2022. Para naman sa head teacher na si Noel Villena, malaki ang epekto sa mga gurong katulad niya, lalo't karamihan sa mga guro ay nababaon sa loan, bunsod ng bilis ng proseso nito. So malaki epekto yun sa ating mga kaguruan sa amin kasi hindi naman tumataas ang sahod ng mga guro. Bukod doon, number 1 talaga yung mga sa DepEd, ang mga guro, talagang ang takbuhan nila naglo-loan
Dagdag niya, mahihirapan ang mga guro kung tataas ang interest rate dahil hindi naman tumataas ang kanilang sahod. Ang naturang aksyon na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay upang mapanatili ang economic growth ng bansa at hindi lumala ang epekto ng pagtaas ng antas ng bilihin sa bansa. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtataasan ang presyo ng mga pagkain ngayon gaya ng gulay. Pero may mga lugar sa Metro Manila na bukod sa nakakalibre na sila nito, ay natuto pa silang magtanim sa pamamagitan ng urban farming. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Malaking bagay para sa akin po kasi pag gusto ko pong kumuha ng gusto ko magluto ng gulay, nakakalibre na po kami. Di ko na kailangan bumili kasi mayroon po kami sariling tanim at wala pong fertilizer. Naging daan ng COVID-19 pandemic para makahiligan ng mga tao na magtanim. Gaya na lang ni Annalisa Arabaca na nahikayat sumama sa urban farming project, kung saan nagtanim ng mga gulay ang kanilang grupo sa bakanteng lote sa kanilang lugar. Bukod sa nakatipid na, hindi na rin niya kailangang masyadong lumayo pa sa bahay. Itinuturing na rin niyang exercise ito. Yung mga bakanting lote na kagaya nito sa gitna ng syudad, kagaya ng Quezon City, meron palang pwedeng paggamitan kagaya nitong urban farming. So, pagkalipas ng ilang mga linggo o buwan, maaari ka ng makaharvest nitong gulay na kagaya nitong patola. Iyan. So, pwede nang sahugan to ng sardinas. Pwede ring itanim ang pechay, mustasa, kamatis, sigarilyas, patani at marami pang iba. Sa tabi ng City Hall sa Quezon City ay matatagpuan ang Joy Urban Farming na isang proyekto ng lokal na pamahalaan. Namimigay sila ng libreng binhi at iba pang gamit sa pagtatanim. Maaari din nilang gabayan ang mga mag-uumpisa pa lang na magtanim. Ayon sa agriculturist na si Mang Raul, kahit na sa maliit na espasyo ay maaaring makapagtanim, kahit na isabit lang sa gilid-gilid. Sa isang urban gardening site, more population, di ba? Limited space, lupa. Pero mayroong disruptive technology tayo na kung saan yung kitchen food waste mo, pwede mo sa i-turn into lupa. Sa ngayon ay libo-libo na ang naging benepisyaryo ng proyektong ito. Nakakatulong din daw para mabawasan ang stress. Ang aming mga na-establish, bukod po sa may community sila, meron din sila sa bawat bahay na nagtatanim. Isa ang gulay sa mga nagpapataas ng inflation sa bansa. Marahil ay maaaring pag-isipang makijoin na rin sa urban gardening para maging bahagi ng solusyon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuhat ni Season 5 MVP Chester Tolombia ang Judiciary Magis para tapusin na ang winning streak ng NHA Home Masters. Hindi naman pinaporma ng DNR Warriors ang Malacanang Team OPPMS Trailblazers sa kanilang bakbakan kahapon, habang tinapos na rin ng PNP responders ang winning streak ng GSIS Furies. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sa first game, maagang uminit ang opensa ng GSIS sa pangunguna ni Jonathan Pereño na nagbusdo agad ng 3-3 sa first quarter para buhatin ang Furies sa score na 15-28. Nanatiling agresibo ang GSIS at kontrolado ang ball game, subalit natapyas na ng PNP sa 9 points ang abante sa pagtatapos ng first half 38-47. Pagpasok ng second half, takeover mode naman sa opensa ng PNP sina two-time MVP Olan Umiping at Richard Villanueva na nagpaulan sa Rainbow Country para agawin ang momentum at ilista ang unang panalo ng responders sa second round eliminations 88-86. Tinanghal na best players of the game sina Umiping at Villanueva na may combined 47 points.
Sa 14 na naipasok ng responders sa tres, 4 ang mula kay Umiping at 6 naman ang kay Villanueva. Yung panalo namin last time against Senate, ganong intensity din ang ginawa namin. Although mga first, second quarter medyo nag-sloppy kami dahil sa depensa, kaya lumabang sila ng almost 15 to 16 points hanggang 18 points. Pero nung second half, nag-adjust kami, kailangan makarecover para manalas pa. At sumunod naman yung mga players, nag-response naman na. Nakapag-adjust agad yung PNP sa yung inidepensa nila sa amin. So, ang kinatalo namin, breaks of the game na lang, yung huli. Yun na lang talaga eh. Nasa ika-8 pwesto ngayon ang GSIS habang nasa pang-5 ang PNP. Sa second game, dinomina ng defending champion DNR Warriors ang Malacanang team OP-PMS Trailblazers sa score na 112-71. Best players of the game sina Desiderio Aizon Jr. at Ralph Lansang na may combined 46 points at 20 rebounds. Iba na yung labanan dito sa second round, so we really have to prepare. So marami kaming beses na nag-practice to prepare for this game. So thankfully, nag-respond naman yung mga players and we were able to get this win. So, congratulations sa mga players. Hard work talaga yan, hard work. Masama talaga yung nilaro namin. Kahit na kumpleto kami, sa tingin ko, hindi pa rin kami mananalo. So, sobrang lalaki nila. Nakita nyo naman yung height difference. 3 yata yung 6'5 nila, 6'3 yung isa. Kami pinakamalaki namin kasi laki ko lang halos 5'11 eh. So, with that height disparity, talaga namang it will take a Herculean task for us to win. Tapos sobra pang swerte ng outside shooting nila. Hawak ngayon ng DNR ang 4-2 win-loss record na nasa ika-4 na pwesto, habang may tig-3 panalo at talo naman ang OP-PMS na pang-7 sa standings. Sa third game, hindi na pinayagan ng Judiciary Magistrates na umabot pa sa 5 ang winning streak ng NHA Home Masters matapos gibain sa kanilang bakbakan kahapon sa score na 70-60. Kapwa nagpamalas ng mahigpit na depensa ang dalawang koponan. Subalit sa huli, mas nanaig ang Judiciary Magistrates sa pangunguna ni Chester Talomia na humakot ng 35 points, 10 rebounds, 2 assist at 1 steal at block. At si Frederick Salamat na may 15 points at 2 assist, kaya tinanghal na best players of the game. So we came from 2 straight losses, so this is a big win for us papasok nitong second round. And ang preparations namin na ginawa is nag-focus kami sa defense and more on transition, yung transition game namin, yung takbuhan namin. Nag-overconfident sila eh. Yun ang sinasabi ko nung una pa man. Hindi sila kumikilos na katulad dun sa dapat namin gawin. Inisayo naman namin. Diba? Yun yung problema eh. Tapos wala silang ginawa kundi sisihin lang yung referee. Part of basketball yun. Naging masyado silang emotional. Hindi sila naglaro na dapat yung kung anong dapat ilaro nila. Dahil sa panalo, nasa ika-2 pwesto ngayon ang Judiciary Magistrates na may 4-2 win-loss record, kasunod ang NHA Home Masters. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Masaya si ngayon eh. Nakasama dito kasi pinataas daw ni Rosalie yung views natin eh. Diba? Salamat Rosalie sa pagsama mo sa amin dito. Parang di naman. Di ka masaya? Masaya naman ako, pero hindi naman ako yung dahilan ng pagtaas ng views. Biglang tumaas, diba? Ilang minuto pa lang, biglang naganto, diba? Tumaas at tumaas eh. Masugid lang talaga yung mga viewers natin. Marami kaya ng tinex eh. Diba? Wala akong pantik. Nga pala. Oo nga pala. Nadukutan si Rosalie nung kailan ka nadukutan? Nung Miyerkules.
Yun lang. Hindi po tayo natutuwa. Pero tanggap ko dapat na. mag-iingat tayo. Yun nga. Oo. Ano ba nangyari kasalanan sa'yo? ko rin naman kasi parang nagpa-relax-relax ako. Although Naka-Bluetooth ka ba? Naka-AirPods ako. Oo, tapos? Isang beses ko lang naman nilabas yung cellphone ko nang nakasakay ako. Nagko-commute kasi ako, sakay ako sa bus. So, yun. Wala nang sound. Nalaman ko lang na nadukutan na ako nung naputol na yung connection sa AirPods ko. Ayun, nasa kamay na. Nasa kamay na nung kanino man, kung kanino man yun. Yun talaga. So, mag-iingat tayo, ha? Kaya dapat mag-ingat. Tayo papakampante. Laging maging alerto. Yan. Pag tinabihan ka na at medyo siniksik ka na, alam mo na yun. Kabahan ka na. Modus operandi na yun. Yan. Pero salamat. Huwag magpapadala sa mga Huwag magpapadala sa mga muscles. Ay, hindi, muscles. Ayun. Kasi yung gumitgit sa akin, maskulado ganun ba? Ang liit ko, di ba? Hindi dapat tayo huwag tayo dapat magpapasindak sa malalaki. Kung alam mo na, kung ramdam mo na, may kutob ka na, na may gagawing hindi maganda, yun. Dapat maging alerto. Dumanong ka na kagad. Para ano, Oo nga eh. Kaya lang, huli na. Bagay, cellphone lang naman yun. Mahalaga, ligtas ka at walang nangyayari sa'yo, di ba? Pero nagpapasalamat ako sa mga nakiramay sa akin online, May nakiramay na online? Sina Melski, salamat po sa inyo. Si Melski, o nga pala, yung ating masugid na ano. O sige, tawagan. Sino ba yung kuya mo? Si James o si ano? Ikaw ba? Sino ba mas matanda? Ako ang panganay. Mas bata si James. Alam na nilang gagawin nila. Kaya si cellphone lang naman yan. Dito tayo sa komentaryo ng ating mga osiserong Pinoy. Hinggil po sa tulong para sa Turkiye at Syria. Ang sabi po ni Antonio Ervin Molon, sabi niya, mabuhay kayo UN, malaking bagay na yan. Ito yung $1 billion US na humanitarian appeal nila, no? Para sa dalawang bansa. Bukod pa yun sa Syria, no? Bukod, Turkey pa lang yun? Ganun ba? Kasi last time meron din bukod sa Syria. Sige. Yan. Ito, thank you po kay, sabi naman po ni Lorenza Molina, thank you po sa mga tumulong sa Turkey at sa Syria. Yan. Ito naman, hinggil doon sa 40-day fast attempt ng isang pastor doon sa Mozambique. Sabi ni Marcos 9:38 to 40. Baklas ito ba? Sabi niya, 40 days ayuno, hirap naman nun, di ko kaya yun. Ayun. Next. At syempre, kaugnay naman itong PNR tigil operasyon. Ayon po kay Odi Jasa, sana kung matutuloy ang tigil operasyon ng PNR ay magkaroon ng alternatibong paraan para masolusyonan ang problemang idudulot nito sa mga commuter ng PNR. Yan nga, di ba? Nakipag-usap na nga yung DOTR sa LTFRB na magkaroon nga ng kumbaga, ruta. Ibig sabihin, ako lang kung magkakaroon ng prangkisa rin kasi kailangan mo ng prangkisa para sa mga ruta na yan, di ba? So kung 5 taon yan, mahaba-haba yan, saan kaya manggagaling? Siyempre, mamumuhunan din yung iba dyan, di ba? Mga jeep o kaya kung ano man yung public transportation na yan. So, kailangan talaga yan, mai-in-place muna bago yung pagtitigil operasyon ng PNR. Yan. At sa ating mga kahuserong Pinoy, nararamdaman po namin at ramdam na ramdam nga yung inyong mga effort, yung inyong po mga suporta sa amin, pati po yung mga makabuluhang mensahe po ninyo, na-appreciate po namin lahat po yan. At salamat po dahil sinamahan nyo naman kami ng isang buong linggo at kasamang nagbantay sa mga napapanahong issue. Yan, salamat at happy weekend po sa mga nag-hi, hello, at nag-comment sa ating live newscast. Ito, tanong mo to si Japs Channel ba? Si Ibrahim Motovlog. Ito, Rosalie, si Ibrahim Motovlog, yan ang kauna-unang nag-comment kanina. Ang katunayan, wala pang newscast, may comment na yan. Ano balita? Alam mo comment niya? Ano pang comment niya? Standby, ang tagal naman. Natagalan na, inip. Dahil hindi pa daw tayo pumapasok sa ere, yung sabi niya. At si Marlon, si Clarita de Vergara. Yan. At syempre po, shout out din at happy weekend kina Lucio Amparado Casil, Barbs Lopez, Candy Chacon, at ito, Beatles. It's a pleasure. Yan pala yun. Sige, Rosalie. Yes, at narito naman ang ilan sa mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. Coming up, President Ferdinand Marcos Jr. reports outcomes of his foreign trip since his assumption of office, assures some of the investment deals have started to materialize.
The Royal College of Nursing, or RCN, announces its biggest wave of strike as pay dispute escalates in England. Why are nurses striking and what does it mean for patients? The story you will want to hear. United Nations, or UN, appeals for more than $1 billion in funds for the earthquake relief operation in Turkey. How does the agency describe situation of survivors? Because we need to know, we will always ask why. And those are the top stories tonight in Y News, 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 119 at 32 na nagsasabi, "Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.